Magandang araw po mga mamin sir. Ayan po, meron po tayong new arrival na sewing machine. So ipapakita po natin sa inyo kung paano po tayo maglalagay ng sinulid sa taas papunta sa karayo mga mamin sir. So ayan po siya mga mamin sir. Ayan. Then sumunod po dyan, dito naman po. Ayan. Okay, di ba katapos po dire-diretso po natin dito mga mamin sir. Okay, tsaka dito naman. Okay. Then ang kagandahan po nito mga mami sir, kung sakaling kaya nyo po gamitin itong automatic trailer ng ating sewing machine, so napakaganda po ito. Ayan. Okay, so ganun lang po siya mga mami sir. Ipapasok natin sa likod para masubukan natin yung mga stitches ng ating sewing machine. So ganito lang po siya mga mami sir. Ayan, all metal body and parts, then brother brand, then model creator custom po siya mga mami sir. Okay, so ayan po siya mga mami sir. Ayan. Ang design na gagawa ng ating sewing machine is yung para sa mga napunit na damit, yung may mga gisi, may mga sera. So ayan po siya, number 9 po mga mami sir. Then start. Ayan po siya. Naka low speed po siya. Pwede nyo po i-adjust mga mami sir. Ayan, depende po sa inyo. Ayan, kung gaano kabilis ang gusto nyo, pwede nyo po siya isagad. Okay, perfect na perfect po yan sa mga damit, mga short, mga t-shirt, pantalon, kung yung tela ay nasira at napunit. So yan po yung pinaka the best na gagamitin natin dyan mga mami sir. So stop natin siya mga mami sir para maipakita natin sa inyo. Ayan. So ito po siya, yung perfect na perfect pang repair. Ayan, napakaganda po yan at napaka solid po siya. Then hindi lang po yan mga mami sir, kasi meron din po yan embroidery, manual embroidery at semi-manual embroidery. So ipupost nyo lang po ito mga mami sir at ilalagay nyo sa number 16. Ang design naman to is 1 to 16. So scallop na po yung gagawin niya. Napakagandang design po yung scallop na yan mga mami sir, kasi yan po yung ginagamit sa pamborda, pang design at pang embroidery. Ayan. Okay, din pupunta naman tayo mamaya sa pangwalis, yung number 1. Perfect na perfect din to gumawa ng pang button holder. Okay, so itaas natin yan. Then ilagay natin siya sa pangwalis or pangbartak. Pwede rin po siya mga mami sir dahil lumipat po siya. Then meron po tayong guide dito na binababa. Atras abante lang po siya mga mami sir. Then lagay natin sa masinsin. So ayan. Okay. So ayan po siya. Sobrang masinsin po siya mga mami sir. So pwede niyo po siya i-adjust mga mami sir. Ayan. Then atras niyo po siya. Ayan. Then abante naman po. Ayan. Okay. Then iangat niyo lang po siya. Then makikita niyo po siya mga mami sir na yung ginawa niyan button holder. Ayan, napaka perfect po siya mga mami sir. Ayan. Okay. Tapos meron din po siyang kadinang tahi kung kayo po ay gumagamit ng mga pangmalakasan at saka pangmatibayan na stitches. Advisable po itong pang rugged natin na tahi. Ito po siya mga mami sir. Ilalagay na natin dito. Ayan. Straight line muna tayo mga mami sir. Okay, so ayan po siya. So distance is number 2. So normal lang po siya mga mami sir. Ayan, then itaas natin siya. Tapos pumunta tayo sa double stitch or yung kadinang stitch ng ating sewing machine. Ayan. Pwede rin po yan sa pangsako para mas matibay at mas solid at wulido yung tahi ng gagawin natin. Okay? Hindi po yan ordinaryong panahi mga mami sir. Solid na solid po yan dahil back to back po siya na maandar, atras abante, at may kasama na po siyang reverse. Ayan. Okay, so ito na po siya mga mami sir. Ipapakita po natin sa inyo kung ano po yung sinasabi kong stitches na pwede sa pangsako at pang back to original na design. So ito na po siya. Tanggalin natin. Ayan. So ito na po siya mga mami sir. Ayan. Napaka solid po yan. Ito po yung normal stitch natin mga mami sir. So ayan. Then sumunod naman po dyan mga mami sir, kung gusto niyo po gumawa ng pang sigsag. So meron po siya mga mami sir. Ayan, number 5. Napaka solid na pang zigzagger po yan. Ayan. Okay, normal na sigsag. Then kung gusto niyo po i-adjust para mas malapad po siya, so ilagay niyo po siya dito. Ilagay niyo po ito sa number 5. Itong banda dito sa kaliwa. Tapos bubuka ng malapad yung sigsag natin mga mami sir. Ayan.
Hindi lang din yan zigzagger kasi meron din po yan mga mami sir na double zigzag. Ito gagawin natin yung double zigzag ng ating sewing machine. Napakaganda rin po yan, pang malakasan at saka pang matibayan na zigzagger. Opo. Yan. Sobrang sulit po na zigzag yan mga mami sir. Hindi na po yan matatastas or masisira yung tatahiin nyo dyan kasi napaka-solid na zigzagger yung ginagawa ng ating sewing machine. So yan, ipapakita po natin sa inyo mga mami sir. At meron din po yan pang aging na tahi at pang piping na tahi mga mami sir. Ayan, okay. So ito na po siya. Check natin kung ano yung pang malakasan at saka pang matibayan na zigzagger. So ito po siya mga mami sir. Ayan. Dito normal na zigzag, maliit, malaki. Then dito standard na zigzag, pang malakasan at pang matibayan. Then kukunin natin yung pang aging na stitch ng ating sewing machine. So ayan, number 7 po siya mga mami sir. Pagkatapos ng number 7, meron po tayong pang piping na number 8. So doon po nagtatapos yung design natin mga mami sir. Okay. Then ayan po siya. Then pumunta po tayo sa pang piping or pang design na semi piping na stitches. Ayan po siya mga mami sir. Napaka solid po itong sewing machine. All metal body and parts. Pati po yung bobbin case nito is metal po siya mga mami sir. Kaya wag po kayo mag-alala at don't worry po kung ito po ay madaling masira. Hindi po mga mami sir. Napakatibay po ito mga mami sir. Ayan. Kumbaga subok na matibay at tested po siya mga mami sir. Kasi po Japan made po ito mga mami sir. So ito na po siya mga mami sir. Ayan, i-double check nyo lang po siya kung gaano kasulit at kung gaano kaganda itong sewing machine natin. So hanggang dito lang po mga mami sir. So hingi lang po ako sa inyo ng paki-follow po yung Facebook page natin, paki-share at pa-likes din, paki-subscribe din po yung YouTube channel natin na Mato Panumpang. Okay? So thank you so much and God bless po.